siya lang yata yung motor na pwede kong sabihin na pag madungis, pogi pa din. Oh, bagay sa kanya mukhang gusgusin, no? Talaga napanindigan niya yung scrambler spirit na sinasabi ko. Sarap niyang imaneho. Ang dali. Another beginner bike na naman pa to. Ayun, oh, daming pasaway, oh. Oh, mga pasaway, oh. Oh. Alam nyo, ang hirap maging mabait. Wala, ang hirap. Di ko kaya to. Sorry. Alright, mga Siwa Nation. Yan, nakita nyo yan, oh. Boom, pinipilipit. Ayan yan, oh. Logo ni Wonder Woman. Hindi, Moto Morini yan. Natuwa sila sa resulta nung SRK vlog natin. Ang smooth, ang suwabe. Oh, sarap. Di ko, ang gaang. Pinadala uli nila tayo. Pero this time, para hingin nila ako anong feedback ko sa motor nila. Gusto nilang marinig yung motor nila ng mga nakabilin. Ayan, oh. So ngayon, nakabilin hyper siya. Ginawa namin siya doon sa last episode ko. Kung sakita nyo sa Facebook, ginawa namin siya ng cut delete with resonator. Yung napakalaking resonator para hindi mag-backfire. Ngayon, ito-test ride ko naman siya. Anong pakiramdam ng Moto Morini 650 Simieso na nakabilin exhaust. Tara, tayo natin. Sabi nila matipid daw sa gasto, kaya hindi nila pinagasan eh. Oh. Shout out sa mga huling gumamit. Alright, let's go! Wow! Una ko napansin, ang taas ng manibela. Scrambler na scrambler. Alam mo yung loose and wild riding experience. Ito yun. Yun, sakto inubos nung huling gumamit. Mapupultang natin siya ngayon. Kano kaya abutin? Kano ba ngayon? 72? My God. So given ang laki ng tangke nito, ito yung sinasabi ko sa inyo na gusto ko ma-experience kung magiging top heavy din ba siya. Actually, sa ibang motor, magiging top heavy talaga sila pag full tank. Sagad natin, sir. Sige, sagad mo, brother. Para matesting natin kung mabigat. Yan na yan. Sige pa. Didiretso rin kasi ako sa Zambales. Malapad yung malapad yung tangke eh. Nasa ibabaw na. Oo, nasa ibabaw lahat eh. O yan, oh. Okay na yan. Kakasya na siguro yan. Alright. So, magkano yan? That's 800 halos. Yes, dadalhin ko to sa Cotto Mines para ma-experience natin. At naputuwa ko sa kanya, siya lang yata yung motor na pwede kong sabihin na pag madungis, pogi pa din. Oh, bagay sa kanya mukhang gusgusin, no? Di bagay sa kanya paganda yan eh. Bagay talaga sa kanya padungisin eh. Pero bago ang lahat, bago dalit ng Cotto Mines, experience muna natin yan dito sa city. Drive muna tayo rito. At gusto kong malaman kung tugma ba ang feeling para sa Moto Morini. Okay, so tara. Venture. May lakad ka naman Zambales. Zambales? Okay. Sarap ng feeling nito. Pulong basa ang kilikili mo minsan. Ang taas ang manibela. Para siyang standard bike. At parang mali yung judgment ko sa kanya. Inuusgahan ko siya magiging top heavy. Parang hindi naman. O dahil mataas siguro sa kasi yung design ng motor. Taas eh. Pero abot ko siya. Semi-tiptoe. Aba, masaya rin pala to ah. Masaya ka rin pala gamitin. May napansin ako sa low RPM niya, medyo nagbabag down ah. Sige, di ba alam mo na gagawin ko dyan. Spark plug lang yan. Ayos din ah. Ang problema ko ngayon, una ko napansin, tayo na, hama ng manibela. Hama ng manibela, hindi ako makasingit. Oh, ayos ah. Decente rin yung power niya. Sarap niyang gamitin, ang daling idiko. Talaga napanindigan niya yung scrambler spirit na sinasabi ko. Sarap niyang imaneho, ang dali. Another beginner bike na naman ba to? Dahil masyado makasingit, ang haba ng manibela. May isang version nito, mas mababa manibela, mas standard. Ito kasi medyo scrambler type, ang takas. Ito mo, sa pool silang dalawa sa akin, no? Ganun kahaba yung manibela. Sa pool talaga sila sa batok. Ayun oh, pak. Pero masarap siya iwas-iwas. Taas kasi ng manibela, kaya daling kontrolin ng motor. Kung dali siya pabangkingin. Not bad, not bad. Pero napansin ko rito, hindi to built for high speed. Magwawabol ang manibela nito for sure.
Pag mabilis to, magwawabol to. 650cc ka, dapat kaya nito tumakbo ng 180 to 200 kph. Pero sa ganito kataas na setup, magwawabol to. Experience ko na to sa dami ng motor na hinawakan ko. Pero in terms of comfort, okay, ang sarap ng manibela. Ang laki ng room to adjust ng mga Seiko. Ayun, no? Medyo matagtag nga lang yung shock. Napansin ko, wala siyang rebound adjuster. Hindi katulad ng iba. Pero okay lang, hindi naman importante yon. Kasi pag ikaw nag-scrambler, hindi ka maaakte. Ang gusto mo lang is magsaya ng magsaya. That's the scrambler spirit. Diba? Slipper clutch. Bang, bang. Meron, maganda, meron. Hindi ano, hindi yummy, yummy, yummy ang slipper clutch. Oy, umiyak ang gulong kasi sa segmenta. Ay, sarap. Sarap gamitin, ha? Okay, number 1. Una ko napansin, ma-vibrate ang manibela. Ang daming pindutan, ang ganda ng panel. Yes, ang ganda ng panel. Sa sobrang ganda ng pindutan at panel, medyo hindi siya bumagay dito sa motor. Alam niyo bakit? Yung mga ganito kagandang panel at ganito kagandang dashboard ay hindi masyado akma sa mga rebellious na motor. At kasi kung rebellious ang motor mo, dapat minimalist ang design mo dahil hindi ka nagbabasa sa ganda ng motor, kundi sa experience na kaya bigay ng motor. Yan ang scrambler at rebellious spirit ng mga classic bike. Pero kung hindi ka naman maselan sa motor, katulad ko, at gusto mo lang din maka-experience ng big bike, pang entry level to, kahit na mid-size bike na to, 650cc na to eh. Number 2, power. Siguro galing tayo sa mas malalakas na motor, kaya nahihinaan ako sa kanya. Pero meron akong CX-4RR, pag kinukumpara ko siya, mas kinakabahan ako doon. In terms of torque, siguro mas malakas ang torque nito dahil 600cc, pero in terms of top speed, sigurado ako mas mataas pa ang CX-4RR dito. Pwede ko may tulad yung power nito sa mga C650, pero mas malakas pa rin ang Kawasaki dito. Malaki pa rin ang difference, pero pagdating naman sa mid-range na rev, doon bumabait na siya. Doon niya na nasasabing, okay, this is my turf, ito yung sayawan area ko, mas maganda yung power ko rito, mas responsive ako, konting throttle lang, kumakagat-agad ako, konting bawas lang ng clutch, nandyan agad ako, konting dagdag lang uli ng cambio, nasa unahan uli ako. So ganun yung power na binibigay niya pag nasa mid-range ka. Ibig sabihin, yun yung perfect rev range niya para maging malaro yung motor. Papansin niyo yan, pag nagmamaneho kayo ng mga motor, hinahanap niyo yung mga rev range niya, diba? Yung rev range niya na para ramdam niyo, pag nagbawas kayo, kapit agad. Pag nagdagdag kayo, kapit agad. So yun. Between 4 to 6,000. For sure, sa ibang motor nila, ganito rin magiging feedback sa makina. Mid rev range siya. Okay, number 3333. Suspension. Sakto, Guadalupe. Ito, pinakamatagtag na highway. Parang hagdan yung kalsada rito eh. Hindi tayo magkakaalaman ngayon. Dito tayo sa Orense, kung saan ang kalsada ay parang hagdan. Aray ko. Okay. Mga Siwa Nation, hindi ako maaray dahil matigas yung suspension niya. Maaray ako dahil nasanay ako sa tracer na kaya ko lang sagasaan tong kalsada na to ng dire-diretso. Pero kung kumpara natin sa CX-4RR, sa CV650, sa NK650, malambot suspension nito. Ang problema kung bakit ang talbog-talbog ko, wala kasi siyang rebound adjustment. Kaya pag lumubog ako, kasi malambot, yung balik ko medyo malakas. Pero huwag niyong asahan sa mga scrambler type yan. Ang mga scrambler type ng motor ay hanggat maaari raw bike. Kasi nga, ulitin natin it's not about the bike, it's about the experience pagdating sa mga rebellious na motor. So shoutout to sa kaibigan natin lumalaban ng patas. Yung ng motor na to sa EDSA, hindi ko papasa dito mga Siwa Nation. Ayun daming pasaway mga pasaway Ano tayo bra? Sige. Yan kaya ko ba to? Baka masap ako sa mirror nyo eh. Sige, kaya to. Pagbigyan nyo ako. Thank you po. Alam nyo, ang hirap maging mabait. Hindi lang naka-vlog to eh. Wala, ang hirap. Di ko kaya to. Sorry.
Okay, di nyo nakita, di ko yun upload, di ako masamang tao. Di nyo nakita, di ko yun upload. Ang dapat nung manibela at nararamdaman ko na yung init ng makina niya. Ito na yung sinasabi ko ng 650cc niya. Marami na ako na-drive na 400cc. Alam ko yung init nun. At alam ko rin yung init ng 650cc. May pinagkaiba talaga sila. At sa traffic talagang mararamdaman mo sa bintihan. At kahit anong motor yan, naked sports or adventure yan, basta 650cc pataas, ha, mainit na sa legs yan. Okay, number 5, masakit sa kamay yung clutch niya. Matigas tigas ang clutch niya, naaangalay sa traffic. Ko alam bakit, siguro dahil ito ay loaner bike at hindi na masyado naaalagaan yung cable, pero the way I press it, matigas to, lalo na konti-konti lang naman yung clearance ng clutch niya sa engage and disengage. Malagkit. Ikaw alam ha, baka dahil demo bike to kaya ganon, pero malagkit, sakit sa kamay. Number 6, pinaka-asset ng mga motor na ganitong klase is yung preno, Brembo. Shout out, buti naman naka Brembo. Malakas ang braking system, wala akong mareklamo, harap at likod. Legit Brembo, pati Masters. Kaya magaling. Shout out sa Moto Morini, buti binarembo nyo, kapit siya makapit. Malakas yung preno. Diba? Yung gulong, saan natin i-grade, pero wag na tayong mangamba. Pero yun nakalagay, wala naman tayong magagawa dyan. Asa stock, pag binili mo yung motor nila, yun ang nakakabit. Ang problema ko naman dyan sa ganyan, bilis maubos. Diba? Hindi ka tulad ng Michelin. Pero yun ang choice. Wala naman tayo, nakikiram lang tayo. Ayos, saan gamitin? Buti na lang maluwag yung EDSA. Yehey! Gala-gala muna tayo. Gala-gala.